Una po sa lahat, magandang tanghali po, no? Tanong ko lamang sa inyo, kayo ba nahihirapan magtiwala sa isang tao sa panahon ngayon? Para sa akin po 'yan, hindi man po masyado kasi Hmm. yung na-experience po, ano po kasi ako, madali po talaga ako magtiwala sa tao, eh. 'Pag po sobrang yung nagpapakita po ng kabaitan sa'kin, gano'n. Hmm, Feel ko po na hindi naman po sila kagaya ng ibang tao, okay. gano'n po. Pero sa tingin mo, paano mo masasabi ang isang tao talaga yung pagkakatiwalaan sa panahon ngayon? 'Pag po siguro ano, po 'di ba po kunwari po may problema ka po, gano'n. Mm. So, may mga tao po na hindi po natin madaling matakbuhan. Ibig sabihin po, sila po yung mga taong parang hindi po tayo kaunti na ano sila, na Oo. sabihan gano'n. So, 'pag po may tiwala tayo sa tao, gano'n. So, para po mas mabilis po natin silang masasabihan ng mga problema, gano'n. Makakapag-open up po tayo. Oo. Naniniwala ka ba ang buhay ay hindi patas? Unfair ba ang buhay? Nasa sa inyo naman po 'yun kung gagawin niyo pong unfair yung buhay. So, di bale na lang po sa diskarte niyo 'yun. Bale po sa ano niyo, kunwari sa mga experience niyo po, sa mga problema, kung paano niyo po harapin yung mga problema, gano'n. So, sa ngayon po kasi parang tayo na lang po kasi nag-iisip na unfair po yung buhay. Eh, sa lahat naman po ng tao gano'n ang buhay. Lahat po ng tao may problema, lahat po ng tao may pinagdadaanan. So, Okay, isa parang sa ganito. atin na lang po yun. I see. Pero ganito, bigyan kita ng mabilis lang na halimbawa. Kunwari may dalawa tayong taong kukumpara. Isang mabuting tao at isang medyo masamang ugali. Yung mabuting tao, alam mo na, mabait, mabuti, nagmamalasakit, pero lagi siyang sinasaktan, lagi siyang iniwan sa ere, Yes po. at minsan medyo minamalas pa, ika nga na marami, binabasted pa daw. Yes po. Kumpara yung isa naman, babae o lalaki man ito, medyo masama ugali, pero dumadami ang kaibigan niya, mas dumadami pa lalo yung pagka-bad influence nila Yes po. kumpara sa mabuting tao na lagi nilang sinasaktan ng inaapi. Tanong ko lamang po yung napakasimple. Nakakita ka na ba niya sa totoong buhay? Hmm, Yung mabait ay lagi nang iniiwan, sinasaktan, inaapi, ganun. medyo po kuya. Kasi meron po mga kaibigan na gano'n. Kasi po ako po, lagi po ako nilang nasasabihan ng mga problema nila. Kasi, oo po, siguro po good listener ako. So, na ano ko lang po sa mga experience nila na ganun po. Na wala naman po silang ginagawang mali, lahat naman po ginagawa nila for that person po, ganun. So, parang ginagawa po nilang better sa nila, pero in the end po, iniwan pa rin po sila. Ganun. Tapos Sa, parang sinasaktan. Tapos, meron naman po akong mga kilalang mga ganun tao. Siguro po, dahil po, hindi naman po sa ano, siguro po magaling silang maki-plastic ganun. Parang, mm ano sila, yung, paano ba yan? Para pong, hindi ko po alam kung yung nanggagaslight ganun, parang mm, manipulator, yung mga mga ganun po. ganun. Opo. Pero naawa ka ba doon sa mga ganung tao? Mababait na nga. As in, kung tutusin nga, dapat sila yung dapat nilalapitan. Yes Kasi po. maganda pakikitungo, pero lagi na silang sinasaktan. Parang baliktad, no? Kasi yun ang turo sa atin, di ba? Pag ikaw ay isang mabuti ka sa mga kapwa mong tao, hindi dapat maganda yung susuklian sa'yo. Kasi gano'n naman kasimple lang yun eh. Pero parang nagiging komplikado. Sa tingin mo, naaawa ka ba doon sa mga tao na yun? Yes po naman. Nakakawa naman po talaga yung gano'n. Kasi, based nga po sa experience sa mga kaibigan ko, kita ko po kung paano silang masaktan, umiyak sa gano'n. So, siguro po, ito na rin po ni Lord yung mga gano'n. Hindi ka naman po bibigyan ng ganong situation ni Lord kung hindi mo po kayang lagpasan yun. I see. Okay, ganito. May ibang mga kayo ng tanong, mas madali po ito, Sige. pero sunod po ito, no? Tanong ko lamang, speaking of mabait, kayo ba isang mabuting tao po? Depende po sa tao. Bakit? Kasi po may mga tao po na hindi po karapat-dapat pakitaan ng kabaitan. Okay. Kung ilalagay yung sarili daw natin from 1 to 10 daw sa pagiging mabuting tao, 1 daw, masama daw kayong tao, or 10, sobra daw kayong mabuti. Saan niyo po ilalagay sarili niyo from 1 to 10? Ano po, 7 lang ako. Kasi 7. hindi naman po ako sobrang mabait na tao. Meron po akong mga bad attitude din po na minsan po alam ko pong nakakasakit na po ng ibang tao. Mm-hmm. So, hindi ko po masasabing mabait po. Sobrang bait kong tao. Mm-hmm. Kaya ako 7 lang. Okay. Pero para sa inyo, ano ba yung sabihin ng mabuti?
Marami po kasing ibig sabihin yung salitang mabuti. Pero para sa akin po, kung bilang isang kabataan po, siyempre po, dapat po alam ko na kung ano yung tama at mali, alam ko na po yung mabuti at masama. So, Mm. nakadepende po sa akin kung gugustuhin kong maging mabuti or maging masamang kabataan. Para sa akin po, ang kabaitan is, yun po, yung ginagawa ko po araw-araw. Yung pag po, may makita akong sino man na kailangan ng tulong, tutulong agad. Wala pong pag-aalinlangan. Yun. Tapos po, sa magulang ko din po, nagpapakita rin po ako ng kabaitan sa kanila. Sa kwarto, sa bahay, Mm. mga ganun, sa school, mga ganun po. Mm. Yan. Okay, eto, mahilig ba kayo magbasa ng dictionary? Okay, pero pag search kay Google, pag hindi mo alam isang salita, nagagawa niyo lagi? Yes po. Okay, bigyan ko ng konting kaalaman, no? Sabi sa dictionary, para daw masabi na good o mabuti, ito po ay may kinalaman daw sa ugali ng isang tao. Dapat daw wala kang ginagawang masama, wala ka daw ginagawang krimen, at wala ka daw sasaktan na tao kahit sanggol. Eh ngayon, tingati po itong mabibis sa tanong kung tama ang sinasabi ng dictionary. Kaya ganito, kayo po ba yung nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Yes po. Yan nga po ang problema. Dapat tayo guilty, siya po matututo ng isang bata ang magsinungaling. Yes po. Pero ito po, kayo ba yung nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, may na po sa kalsada, di mo na lang binalik, or nangopya ka, Ano lang nagkopya ka sa exam or quiz. Mga, yung mga lapis po na hindi ko alam kung kanino, mga boyfriend na hindi ko alam kung kanino. Mm. Pero pag po may naman may naghahanap, na kuwari, nakita niya po sa kanya po, agad ko rin naman po binibigay. Mm. Ganun lang po. Siyempre, Pero imagine hindi mo, ko pa po nasusubukan yung magnakaw po yung mangupit, mga ganun. kasi ganito lang yun eh. Parang imagine mo, kunwari nandiyan na yung police station sa di kalayuan. Oo po. Sa totoong buhay talaga, eh maaaring wala ng tao dito. Doon pa lamang nasa kulungan na tayo lahat-lahat, no? So, ibig sabihin lamang, ang mga tao may trust issue na kagad sa atin sa maliit na bagay. Ano pa kaya kung sa malaking halaga? Kaya totoo, lahat tayo dito ay guilty. Yes po. Pero ito po, kayo ba yung nakaranas na magalit sa isang tao? Opo naman po. Nawawala ba stress mo pag yung nagagalit o lalong tumitindi po? Ano po, medyo lang. Kasi po ako po yung tipong tao na magalit lang po ako ng saglit pero pag po daan ng mga ilang minuto, ilang oras, nawawala na rin po agad. Siyempre, kunwari, halimbawa, sasaktan ka kunwari ng isang tao. Siyempre, kaloko lang sabihin, hindi ka nasasaktan. Yes po. Pero sa loob ng puso mo, ay parang gusto mo nang manuntok, pero sa isip lamang ha, hindi mo talaga gagawin. Yun nga lang, para doon tayo nakapatay ng tao, hindi nga lang sa gawa, kundi sa salita lamang. Yes po. Yun nga lang, ilata tayo dito guilty kasi nakapatay na tayo ng tao sa salita lamang. Kaya nga may nasasaktan, may no-offend. Kaya ang totoo, wala tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit niyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan naglalakad kayo, bigla kayo nadulas, napa-OM, alam niyo na po yun. Yung biglaan lamang, yung pangalan ng Panginoon, nababanggit mo na wala naman siyang kinalaman. Nadulas ka lamang, etc. Madalas po. Pag po lang, bari po nagugulat. Ay, nagugulat lang. Nagugulat lang. Pero po sa tao po, hindi ko po sinasabi yung pangalan ng Diyos. Mga ganyan. Kuwari po, in a bad way po. Mm. Okay, kasi ganito lang yun eh, no? Mahal mo ba nanay mo? Yes, ma'am. O halimbawa, kunwari, naglalakad ka dito, kunwari, bigla ka nadulas, kunwari lang naman, no? Napagulat ka, instead na pangalan ng Panginoon, nabanggit mo, pangalan ng nanay mo, napa-OM, alam mo na, Mother's Name, pero wala siyang kinalaman, ha? Okay lang banggitin mo bilang panggulat lamang? Yes po. Hindi po. Pero siguro po, hindi naman po sa nakasanayan. Siguro parang gano'n na rin po yung araw-araw pong naririnig sa ibang tao. Parang na-adapt po. Ganun. Pero yung iba sabi nila, hindi na kayang gawin yan kasi, totoo, nakakabastos naman yun or nakaka-disrespect. Kaya sana ganun sana ang mindset natin kung sa Panginoon na hindi dapat nababanggit ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Yes. Yun nga lang, totoo, lahat na po sigurado tayo nadulas na ang ating dila, kaya tayo dito ay guilty. Siya kasi naglikha ng napakagandang panahon na to at itong lugar na to, pero minsan natudungisan tuloy ang kanyang pangalan. Lilinawin ko po, hindi ko kayo sinisiraan, hindi ko kayo hinusgahan. Yes, Kasi yung mga tanong na yan ay tanong po ng bawat isa sa atin.
Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamatay, hindi po ito pananakot, at haharap tayo sa tinatawag na judgment day sa Panginoon, sa tingin nyo kaya, kayo ba'y guilty o innocent po kayong tao? Base doon sa ating katanungan kanina. Masabi ko po na guilty po ako. Guilty. Saan kaya kayo pupunta kung sakali? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Meron po kasing isang pastor po na nag-share sa akin na lahat naman po talaga ng tao sa impyerno mapupunta. Kasi po lahat po tayo, simula ng pinanak tayo, makasalanan na po tayo lahat. So, hindi ko po masasabi kung saan po akong mapupunta. Pero ang sabi po nila, na sa impyerno po talaga tayo mapupunta. So, wala namang, meron po tayong magagawa about yan. Pero, if doon po talaga ang punta natin, yun na po. Pero sa una, hindi ka pa sure. Yes po. Okay, parang ganito lang yun. No? Kunwari, bigay ito ng mabilis lang na senaryo. Kunwari, may isang tao. Sabihin natin, nagnakaw siya ng pera sa bangko. Nahuli siya ng pulis. At ito mo sasabihin niya sa judge. Judge, po, guilty po ako. Pero hindi po ako sure kung talaga saan ako pupunta. Then suddenly, kunwari, sa bigla ng kaguluhan sa korte, parang kalokohan ito, may mayroong nagbulong sa'yo, tanggapin mo na yan, magbabago na ang buhay mo. Ibig sabihin, whether like it or not, kailan niya tanggapin may kulungan, doon talaga siya pupunta para mapagbayaran. Tama po ba? Yes po, tama po. Ngayon, bibigyan kita ng ganitong katanungan. Yan sinasabi ko po, ay parang ganyan din ang sinasabi ng Biblia. Sabi sa Bible, ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, magaan o mabigat, ay walang makakarating sa langit. Hindi makikita ang karya ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Yes po. Simple naman tanong ko lamang. Sa tingin nyo kaya, kayo ba'y nag-aalala na maaaring kayo po ay sa hell mapupunta, pero hindi lang po kayo, lahat po tayo kasi may nagawa tagatayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo ba'y nag-aalala sa sinasabi ng Biblia? Opo naman po, kasi nakakabahala naman po talaga. Pero if tatanggapin niyo po si Lord sa puso niyo, sa buhay niyo, sigurado pong punta niyo sa langit. Okay? Pero ganito lang kasi, ano, halimbawa kasi, kagaya nito, maaaring biglaan lang itong interview na to at hindi naman to intention. Pero, wala man siguro masama kung magbigay po ako ng mabuting intention dahil para sa inyo naman yan. Pero tanong ko lamang, kayo ba ay natatakot sa kamatayan? Opo. Bakit? Kasi po, ang kamatayan po, hindi niyo po masasabi kung kailan po siya darating. Bigla-bigla na lang po siyang darating. Ayun nga, no? Nakakatakot po isipin na isang araw, gano'n, mamamatay ka na lang bigla. Hindi mo po alam kung kailan, paano, saan. Nakakatakot po siyang isipin. Ayun nga. Sabihin natin eh, parang ganito lang yan. Kung ikaw gusto mong mabuhay ng matagal, ilan pa yung taon? Kahit anong numero? Siguro po, mga yung 75 years. 75? Ay, 75 na ako. Ganun. ayaw mo 100? Bakit? Po. Bakit? Kasi po, feeling ko po sobrang, kasi marami na po akong masusubaybay na kamatayan ng mga mahalagang tao sa buhay ko. Naintindihan ko naman, parang ganito yung sinabi nila, parang ikaw yung, parang ika nga biro Witness ng, po, magiging witness ko. parang ika nga biro, parang ikaw na yung man of the survival, ikaw na yung natitira. Pero ito nga, yun nga sabi mo kanina, no, hindi natin talaga alam kung hanggang kailan tayo magtatagal. Yun nga lang, wag naman sana sabihan sa kita ng interview, bagsakan tayo dito ng kuryente. O wag naman sana, bigla tayong tamaan ng kidlat. Hindi po nananakot, no? Yes. Kanina, nakidlat-kidlat pa nga eh. Kasi nga, hindi natin talaga alam, ang buhay natin maiksi lamang. Yun nga lang, sabi sa Bible, pag po talaga lahat tayo mamamatay, ang kasunod po talaga ay Judgment Day. Yes po. Ibig sabihin po, una po sa lahat po tayo husgahan ng hindi nagkakamaling Panginoon. Siyempre, para patas, titingnan nyo muna yung mabubuting gawa. Ang problema, hindi na yung mabubuting gawa, pati mga kasamaang tayo lang ang nakakaalam niyan, o hindi walang nakakita sa atin. Hindi po nalulugod ang Panginoon sa kasalanan at makasalanan tulad natin. Kaya yung nagsabi sa yung pastor, totoo yun na sabi sa Bible, wala talagang makakapunta sa langit kundi sa impyerno kasi may nagawa tagatayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Doon pa lamang hindi natin nasusunod ang standard ng Panginoon. Kaya nga sabi sa Bible, wala talagang mabuti kahit isa. Kaya kanina from 1 to 10, sabi mo 7, sa totoo talaga bagsak tayo, negative. Kasi doon pa lamang hindi natin taga-deserve Yes po. na tayo maligtas talaga sa totoo. Pero
Diyan ka na nagtataka kung ba't ka pa buhay eh. Ba't tayo buhay pa dito? May Kasi purpose po kasi tayo. exactly. Yan yung dahilan kung bakit, bagamat nakapag-alala talaga, yan ang justice ng Panginoon, pwede po magbago naman kung narinig natin salita na to. Mahalaga ito eh. Narinig mo yung salitang mercy? M-E-R-C-Y? Mercy? Mercy. Narinig mo na yun? Yes po. Awa. Ganun. Yun. Kayo binahingi ng awa sa araw-araw. Okay. Dapat lang po. Yung isa kasi mercy o awa, hindi po yan kahinaan sa harap ng Panginoon. Pagkus nga, yan ang gusto ng Panginoon eh. Ang kanya kasing awa ay laging bago kada umaga, sabi sa Bible. Ibig sabihin, pag tayo inaamin natin tayo po yung makasalanan, inaamin natin tayo po yung mahina, tayo po yung humingi ng tulong sa Kanya, hindi po yung kahinaan. Kung hindi, humingi tayo ng gabay sa Panginoon. O kahit sabihin natin wala kang ginagawang kasalanan, which is sana maganda yun, pero marami ka namang nasa isip sa utak mo na hindi mo alam kung anong pwede mangyari, pwede kang humingi ng mercy o awa. Ibig sabihin, alam ng Diyos, pag tayo hingi ng mercy o awa, yan po yung magiging dahilan para hindi tayo mapaham. At pag nangyari yun, eto na po yung magbabago sa lahat-lahat. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo tapos sa impyerno, tayo yung makalis po sa Judgment Day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat-lahat? Sinakripisyo niya po yung buhay niya para sa atin. Yun Para yan, sa no? mga kasalanan natin nagawa. Yun nga. Tayo po natin makasalanan, hindi lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Yes po. Pero yun nga, ang ginawa po ng Panginoon sa Kristo, binuwi po yung kanyang buhay, hindi lang po sa inyo, sa ating lahat-lahat. Ika nga, nagmamalasakit nga lang siya. Pero ang nangyari, siya pa ang pinahirapan, siya ang tinorture, siya pa ang pinatay at pinako sa krus ng Kalbaryo. Kasi si Jesus kasi hindi lang siya tao, siya rin na Diyos. Kasi alam niya na pagbabahagi ng katotohanan, ikapalit ang kanyang kamatayan. Bago ko po ituloy, naalala mo kanina sabi ko, yung mabuting tao, lagi siyang iniiwan sa ere. Ganun ang nangyayari rin kay Jesus eh. Nagmamalasakit lang siya, pero bad God ang tao sa kanya. Kasi sabi sa Bible, ayaw ng mga tao tulad natin ng katotohanan. Di ba? Gabay naranasan mo na minsan pag pinagsabihan, parang ayaw mo nang makinig. Kasi parang, Yes po. alam mo na, Guilty pero, po na nagiging. oo, di ba? Yun yung sasabi ng Bible. Ayaw natin kasi ng liwanag. Yes po. Kaya minsan gusto nating takpan ang liwanag. Gusto natin tayo masusunod. Pero ang totoo, hindi po pwede yun. Lalabas at lalabas pa rin na kailangan natin talagang malaman ang katotohanan. Kasi yun yung magpapalaya sa atin. Yes po. Yan yung dahilan kung bakit si Jesus, hindi lang siya tao, siya rin na Diyos. Alam niya na pagbabahagi ng katotohanan, ay kapalit ni kanyang buhay. Bagamat siya namatay sa krus, siya pinako, siya naman nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na matagal na po natalong kasalanan, matagal na po natalong kasamaan, at nabayaran na po dahil sa kanyang dugo at ang kanyang katawan. Na kung saan ang kaligtasan po ay wala sa tinubuting gawa, kundi nasa biyaya o regalo ng Diyos. Yes po. At may dalawang bagay para makamit yan. Una, narinig mo salitang repentance? Hindi po masyado. First time? Familiar po. Familiar, right? Pero hindi mo sure sa Tagalog. Repentance. Parang yung pagre-repent po ng mga mga kasalanan ganyan. Yun na nga, repentance. Eh, Ano parang repent pag- verb. Ano yun? So, familiar siya sa akin. Oh, pero hindi mo sure. Okay, okay lang yan. When you say po repentance o repent, yan po ay pagsisisi sa kasalanan. Parang sa sakit, di ba gusto nyo laging gumaling? Yes po. Sa tingin mo, pag kayo nagkasakit, mapunta kaya kayo dito sa lugar na to? Di ba? Kasi ibig sabihin, pag tayo nagkasakit, gusto din laging gumaling. Pag po tayo may nagawang kasalanan, pagsisihan, talikuran, at babaguhin ating kaisipan. Ibig sabihin lamang, pag hindi lang basta sorry lamang, kung hindi, pagtalikod sa mga nagawang kasalanan at pagsisisihan sa harap ng Panginoon. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Repentance and faith. Pag nagawa natin yung dalawang bagay na yun, ay tsak, pwede tayo patuwarin ng Panginoon. Bibigay tayong bagong puso at isipan at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron ako mabisa tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Apo. Sa tingin nyo, pag-iisipan nyo po ba ang ating napag-usapan? Apo na po. Kasi, mahalaga din naman po na pag-isipan yung mga ganung bagay sa buhay. So, hindi naman po natin masasabi na, na kung kailan po tayo tatagal sa mundong ito. So, magmumuni-muni po. Yun nga.
Kayo ba mayroong Bible sa inyong mga bahay? Meron mo po. Nagbabasa ka ba lagi araw-araw? Yun nga po hindi po. Amin na po hindi po. Yun nga eh. Parang ganito na eh. Pag kayo nagugutom, anong gagawin nyo? Kakain. Di ba araw-araw? Kasi kita ng busy natin, kakain talaga tayo. Kasi kung hindi, magkakasakit talaga tayo. Di ko kayo pinipilit, pero sana ganyan din po ang Bible. Sana magawa natin ang ating mga kayang mabasa ang kanyang salita araw-araw, kasi parang yan yung love letter ng Panginoon sa ating lahat. Kasi kaya tayo dito sa mundo na to, ay para makilala ang Panginoon at siya ang malugod natin Yes. habang buhay. Kasi ang bad news po, lahat po tayo guilty, lahat po tayo makasalanan, lahat po taga tayo ay sa impyerno mapupunta. Hindi lang ikaw, pati po tayong lahat. Kasi wala talaga mabuti. Pero mabuting balita naman, maraming maliligtas. Siyempre mas maganda kung lahat tayo maliligtas, kung talagang tayo po ay nagsisi sa kasalanan at nanampalataya sa Panginoong Hesus lamang bilang tagapagligtas. At pag nangyari yon, tsak, magliligtas talaga ang Diyos ng mga taong naliligaw ng landas, hindi dahil mabuti yung tao na yun, kundi mabuti po ang Diyos. At sa kanyang awa, siya ay magliligtas pa rin ng tao hanggang ngayon. Basta wala pang judgment po. Kasi pa nangyari yun, may pag-asa at meron pong buhay na walang hanggan. So maraming salamat po. Meron ba kayong katanungan po? Wala na po. Wala na po. So wala nang katanungan po. Ako pinagpapasalamat po dito sa oras na to. Mag-ingat po kayo. God bless po. Stay safe po and stay dry po. No? Thank you po sa inyo. God bless.